Magandang umaga sa mga nanonood. Ayan ang pinya, oh. Itong pinya ay ganitong mga buwan ng Marso, umpisa na siya ng pagbubunga. Marso, buong kabuuan ng Marso. Yan ay 4 na buwan halos bago mo anihin. Itong pinya, isang bihis lang nabunga sa isang taon. Kapag ito'y nagbunga na, ito ay sumusuhi dun sa kanyang katawan. Sumusuhi sa kanyang katawan. Ang suhi niyan, bawat isang puno na ganito, nag-uumpisa sa 3 hanggang 5 hanggang 6 suhi niya, o mga hanggang 10 pa. Pag nakuha mo ng suhi niyan at ang panahon na tag-ulan, ay kailangan mo munang patuyuin ang kanyang puno bago mo ililipat para hindi siya namamatay. Kapag tuyo na ang kanyang puno, pwede mo na siya ilipat. Kahit maulan, basa lagi ang lupa, hindi na siya mamamatay. Yan ang binhi ng pinya. Ito naman pinya, pwede mo itong yung pabungahin siya nang wala sa panahon. Kahit di ganitong buwan ng Marso, kung halimbawa ang pinya ay mayroon kang 3,000 pinya, gusto mong sabay-sabay na pabungahin siya, pwede yun. Basta't malaki na yung kanyang puno, yung malalaki na yung mga kanyang puno, ganyan, yan, mga ganyan, pwede mo na siyang pabungahin ng sabay-sabay. Magtutunaw ka lang ng halimbawa isang balding tubig, mga 10 litro. Marami na ang madidilig nun sa kanyang talbos, sa ganyan talbos ng pinya. Lalagyan mo lang ng mga ilang sisi, mga kaunti lang ang maidilig lang sa talbos, yung kalburo na tinunaw sa tubig. Yan ay sabay-sabay bubunga. Yung halimbawa yung mga ganyan, yung pinyang ganyan, sabay-sabay siyang bubunga. Bale, maihahanap mo siya ng buyer na diretsuhan sabay-sabay. Ang pinya naman ay ginagawa yung dilata, yung pineapple juice, mga ganyan. Kaya kung itong isang pinya na ito, magsusuhi ng 5 puno. Kung 1,000 yung pinya mo, 5,000 ang suhi niya. Maililipat mo, madali kang magparami ng pinya. Itong pinya na ito ay nag-umpisa lang ito sa isa. Medyo dumadami ng aking mga pinya. Dahil taon-taon may nabunga, tapos inililipat ko ang kanyang suhi. Yan ay hindi pa yung pagkakakitaan pansari-sarili lang. Pero sa gustong magtanim ng pinya, ang gagawin nyo lang, para sigurado siyang hindi mamamatay pag inilipat nyo, halimbawa suhi, kukuhain mo yan, halimbawa ang mga 5,000 na pinya nakuha mo sa araw na ito, babalinsot mo lang siya, nakataas ang puno, para matuyo siya ng yung kanyang puno. Mga 1 linggo, kung mainit siya, 1 linggong ibabalinsot mo siya, nakataas ang puno. Pag tuyo na yon, kapag yung hindi siya naulanan, yung nainitan, tuyo na ang kanyang puno, pwede mo na siyang ilipat. So mga pabubuhayin mo siya sa lupa ng ng mga halos mag-iisang taon, ayos yung kanyang napagtatamnan, pwede mo na siyang pabungahin. Yan ang compute niyan. Yan ang short video ko, ibahagi ko sa gustong magtanim. Yan pinya, ang kagandahan niyan, kapag tagbagyuhan, hindi basta-basta masisira ng bagyo ito, mga kasama. Kaya mga nagtatanim na na medyo nawawalan ng pag-asa, dahil pag nagbagyo, katulad ng saging, yung mga saging na ganyan, pag binagyo yan, 1 taon na uli,
bago ka bago ka makapabunga. Napakatagal. Itong pinya, hindi basta-basta nadadali ng bagyo yan. Kaya sa gustong ng pinya, madali lang ibenta yan. Maraming produkto ang gawa sa pinya. Hindi lang yung kinakain nating sariwa. Kagandahan ng sariwa ay talagang masustansya. Pag sariwa, tayo nandito sa aking bakuran ng bahay, nasa bakuran ng bahay. Ayan, yung papaya, ito ay ginagamit din sa pagbaba pag ikaw ay nadinggi. Yung dahon yan ay nilalaga. Yung kanyang pinaglagaan, siyang iinumin. Sabi sa ay ang dinggi daw ay walang gamot. Pero yan ay may mga sintomas, nilalagnat, nagsusuka, yun ang ginagamot ng doktor, yung pagsusuka mo, baba ng leaflets. Isa yan, isa yang dahon ng papaya, nilalabon para para ang dingge medyo ika nga ay siyang 90% panlunas, yung dahon ng papaya. So yan lang ang video, short video lang tayo. Like lang kung magustuhan nyo ang aking video.